Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Eto na naman, nandito na naman tayo. At tayo na naman ay maghuhuntahan ngayong araw. Meron tayong hot issue. Hot issue. Ano yan? Pandesal? Meron tayong mainit na pag-uusapan ngayon. Ewan ko kung gaano ito kainit. Parang nagliliyab pa at umuusok-usok pa. Mga kababayan. Eto. Meron pong bumaliktad na. Kunin ko muna yung listahan ko para alam ko yung sinasabi ko mga kababayan. Baka kasi kung saan tayo mapunta mga kababayan, mas maganda na alam ko mo yung sinasabi ko. Eto, bumaliktad na mga kababayan. Itong taong ito na nitong mga nakakaraang mga sobra yatang lakas ng ating mic. Nitong nakakaraang mga araw mga kababayan, hindi lang pala araw, buwan. Mga nakakaraang buwan ay itong taong ito ay sobrang manlait, sobrang mangalipusta, sobrang mangusig, sobrang mag-alimura. Pero ngayon mga kababayan ay tila nagbabagong buhay na po mga kababayan. Opo, nagbabagong buhay na po yata itong taong ito at pinakinggan ko po yung kanyang live sa kanyang isinagawang pagtalakay sa isang issue tungkol dito sa flood control project mga kababayan. Tila nagbabagong buhay na po itong taong ito mga kababayan. Tayo naman hindi kalaban. Kung ang nasa taas nga po hindi kalaban ng pagbabalik loob malay natin kung talagang totoong nagbabagong buhay na po ito mga kababayan at talaga namang haharapin niya kung ano yung dapat at tama na landas mga kababayan. Ito po kasi naligaw na po ng landas po ito mga kababayan. Kung saan-saan po kasi nagsususuot ito, nagtago kung saan-saan, hanggang sa pati sarili niya ay sarili niyang anino ay kinatatakutan na mga kababayan. Kaya naman eto ngayon at tila binawi na po lahat ng kanyang mga pinagsasabi noon. Parang kinain niya po yung kanyang lahat ng sinabi noon mga kababayan tungkol po kay Senator Rodante Marcoleta. Gusto niyo bang makilala kung sino ito mga kababayan? Sige, papakilala ko po sa inyo. Pero bago ko ipakilala sa inyo, kung kayo po ay bago sa ating channel mga kababayan, paki-like, paki-share, mag-comment naman po kayo. At mag-subscribe na din kayo. Pakipindutin nyo na rin yung parang kampana dyan para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin sa mga hinaharap mga kababayan. Yun lang naman. Libre naman po yan. Wala pong bayad dyan mga kababayan. Kaya sige lang, like lang kayo ng like, subscribe lang kayo ng subscribe, share lang kayo ng share, comment lang kayo ng comment. Puro libre lahat po yan mga kababayan. Wala pong bayad dyan. Bueno, hindi na natin patatagalin to mga kababayan. Gusto kong ipakilala sa inyo. Ayun, syempre, bago natin ipakilala yung ating magiging panauhing pandangal sa pagkakataong ito, mga kababayan, at tagapagsalita sa pagkakataong ito, gusto ko munang isa-isahin sa inyo yung mga topic, yung mga bagay na kanyang sinasabi dito, katulad ng ito, tungkol nga po dito kay Senator Marcoleta na bumaliktad 360 degrees, mga kababayan. 360 degrees. At sobrang hinahangaan niya po ngayon ang ating Senator Rodante Marcoleta mga kababayan. Hindi na katulad noon na kung makapagmura, makapanlait, makapanghusga ay kung ano-ano na lang ang sinasabi. Pero ngayon mga kababayan ay bumaliktad.
Nag 360 degrees mga kababayan. At hindi lang yon, nabanggit din dito si Saldico, mga kababayan, yan. Si Martin Romualdez, sino pa? Yung tungkol po kay BP Sara, mukhang buwabaliktad na po lahat ng mga pangyayari mga kababayan at hindi kapanipaniwala po ito at ewan ko po, pakiramdaman nyo po kung totoo ito, kung sinasabi niya, kung mula ito sa kanyang puso, malalaman naman natin at mararamdaman yan mga kababayan. At ito pa, ang higit sa lahat na kanyang natuklasan, may natuklasan siya tungkol dito sa 20 pesos na bigas na ipinaglalaban niya noon na proud siya na mayroon daw ganun na kumakalat na mga kababayan. Ito, natuklasan niya, wala pala raw yun. Oo, isa palang malaking kalokohan po yun, sabi niya. Hindi daw totoo yun, yung 20 pesos dahil pumunta raw siya sa Kadiwa store. Wala daw siyang nabili mga kababayan, kaya isang kasinungalingan, sabi nga niya mas maganda siguro napakinggan natin kung ano sinasabi ng ating panauhing pandangal ngayong araw na ito mga kababayan at ipapakilala ko po sa inyo ang ating panauhin ngayong araw na magsasalita po sa atin, walang iba kundi si Epipanyo Panyong Labrador! Pasok! Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. O magandang tanghali na pala. Dahil tanghali na rin po nakagising kasi ang inyong lingkod, ano? So muli po tayo po magsasama-sama na naman dito po sa ating programa upang pag-usapan po ang napakahalagang mga bagay na nangyayari po ngayon dito po sa ating bansa. Alam niyo, pinanood ko po kagabi, pinag-aralan kong mabuti, o pinanood ko yung mga naging kaganapan, taanungan dyan po sa Senado. Ano? At sa aking pagmamasid, sa aking pamanunood, marami po kong nahalata. Ano? Marami po kong nakita na mukhang masasabi natin na mula 2022 hanggang 2023, namayagpag po ang mga kontraktor, namayagpag yung ilang mga congressman, gobernador. Kasi doon sa pag-uusap po kasi dyan sa Senado, meron akong napanood na may isang gobernador, kung di ako nagkakamali, dyan sa Osamis, na siya mismo ang kontraktor, na humakot din ng bilyon-bilyon. At meron din akong napanood na isang kontraktor na nabigyan ng kontrata at nakakuha ng 40 billion. So, napakalalaking pera po, mga minamahal ko mga kababayan. Ang laking pera po na kung saan tila hindi naman po napakinabangan at hindi naman talaga nalapat sa proyekto. Pasensya na po kayo sa sasabihin ko ngayon. Ano? Marami po siguro masasaktan. Sa pag-iimbestiga po ni Senador Marcoleta, marami po akong nagustuhan sa kanyang pag-iimbestiga. At napansin ko, pinagmasdan ko, napapahanga niya ako sa kanyang pagtatanong, sa kanyang walang halong o walang bias na pagtatanong. Sa katunayan, nakatikim pa nga nakatikim pa nga yung traidor na kapatid ng ating Pangulo na si Amy Marcos. Di ba? Sabi mismo harap-harapan, pinahiya si Amy Marcos. Late ka na naman. Hindi natin maintindihan kung saan nagpupunta. Balita ko kasi bago daw humarap yan sa mga ganyang mga usapin, abay umaabot ng 3 oras sa parlor. O 3 oras nandoon sa at nagpapaayos. Gusto niya maganda siya. Wala naman ang igaganda yung pagmumukha niya. Unang-una matanda na siya. 'Di ba? Mas inuuna niya at sinisiguro niya na sobrang ganda niya sa harap ng hindi naman yun ang kailangan ng mga Pilipino sa isang senador. Kaya ayun, ako yung humahanga sa ginawa ni Senador Marcoleta na pinahiya niya si Amy Marcos. Ganun talaga dapat. Ganun dapat.
kahit kakampi mo, kahit kaalyado mo, huwag kakalimutan ni Amy na hindi naman si Marcoleta o si Senador Marcoleta PDP, at lalong hindi naman siya Duterte Black, di ba? So pag-usapan natin ito pong si Congressman Ko o Saldico. Alam niyo po mga minamahal kong mga kababayan, sa pagpapatuloy po ng pag-iimbestiga patungkol po sa mga katiwalian na nagaganap dyan sa DPWH, kasama o kasabwat ang mga kontraktor, maging ang ilan sa mga congressman, hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapangalanan. Kaya tayo po mismo mga kababayan ay nagsagawa na po ng sarili nating pag-iimbestiga patungkol po sa mga congressman na maaari o mga politiko na maaaring maging kasabwat sa nagaganap na malaki o malawakang katiwalian sa buong bansa. Meron po akong napanood mga kababayan, nung ating Pangulo ay pumunta po ng Bulacan. At doon sa kanyang pagsorbe sa ibang bahagi ng nasabing probinsya, kasama ang mismong gobernador, meron po siyang natuklasan at nakita o nasaksihan. Tulad po nung nasaksihan ng gobernador doon sa Negros Oriental, no? O Occidental ba yun? Na maliban na ampaw, walang bakal, ay talagang masasabi talagang hindi inayos. O parang, kumbaga sa imbis na pader ang ilagay, papel. Sa direkta pong pagkakasabi. O sa mga kababayan natin dyan sa New York, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, bumalik tayo sa usapin ng katiwalian. Sa nakikita ko po mga minamahal kong mga kababayan, sabihin ko na po sa inyo ng direkta, mukhang sa 100% na kaalyado ng ating Pangulo na mga congressman o mga mambabatas ay mukhang sa ginagawang masusing pag-iimbestiga ng Senado, mukhang maraming mananagot ng mga congressman na pumulakpak ng mga panahon na nagsabi ang ating Pangulo na mahiya naman kayo, ang mananagot dahil sa kanilang mga katiwalian. Diba? So, alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, kagabi po, tinawagan ko ang isa sa aking mga kaibigan sa ibang bansa na nasa abroad, isang abogado. At diretsahan niyang sinabi sa akin na maging siya man ay may nakikita ng kumbaga naaaninag niya na tila marami sa mga kaalyado ng ating Pangulo na nakadikit sa kanya ngayon o nakakapit sa kanya ngayon ang tila mananagot talaga. Especially number 1 na dyan, ito pong si Saldico. Alam naman po ninyo si Saldico ay kababayan ko. Pero hindi po dito pinag-uusapan ng kababayan, kaibigan, kasama. Tulad din po ng sinabi ng ating Pangulo, na kung sakali na malaman niya na ang kanyang kaalyado ay kurakot, mandarambong, automatic na yun, na hindi niya kasama yun. Itatanggi niya yun. Naalala ninyo sa isang interview, sabi ng ating Pangulo, pasensyahan tayo. Kahit pakaalyado kita, kasama kita, pagka nalaman kong kurap ka, ibang usapan na yon. Hindi kita kukonsintuhin. Ganon din tayo dito. Nakita nyo naman kung paano po natin ipaglaban yung mga politikong nasa tama. Diba? Ako, sa totoo lang, hindi ko kasi masyadong nakita noon si Senador Marcoleta kung paano mag-imbestiga. Pero sa pinamala, sa pinakita niya sa aking katapangan para durugin, paaminin yung mga involved sa korupsyon. Alam niyo naman po ako pagdating sa ganyang bagay, ako po'y mabilis mapahanga. At sana sa pamamagitan ng ating butihing Senador Marcoleta, sa pamamagitan niya tuluyan ng mabuwag. Kasi alam niyo sa totoo lang, nakikita ko sa ginagawa ni
Senador Marcoleta ngayon, nagiging katulong po siya o kaisa o kaagapay ng ating mahal na Pangulo sa pagbuwag sa mga masasamang elemento na nasa loob po ng ating gobyerno, na sumisira o nagiging anay sa ating gobyerno. Nasaksihan ko eh. Hindi ko naman pwedeng sabihin na kahit nakikita akong tama, sasabihin ko pa rin mali. Eh masyado na tayong ano nun. Magmumukha tayong bayaran nun. Diba? Alam nyo, nakikita ko na takot ang mga congressman. Meron ako napanood kagabi, before ako natulog, na hinahanap ni Senador Bato de la Rosa yung ibang mga kumpanya o mga contractors doon, nakabilang doon sa 15 o top 15 na mga contractors na sinabi po ng ating mahal na Pangulo. Pero wala. Ngayon, iniisip ko, naglalaro sa aking isipan, hindi kaya hindi umatin yung ibang mga contractors na kasama doon sa top 15 na sinasabi o nabanggit ng ating mahal na Pangulo sa kadahilan ng inutusan sila ng mga kasabwat nilang mga politiko, maaaring gobernador, maaaring congressman, at iba pa. Dahil baka lumabas ang pangalan nila sa pag-iimbestiga ngayon ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senador Marcoleta. Alam ko kagabi, lalong natakot ang ibang mga contractors na humarap. Kasi meron ako napanood, no, tinanong po yung isang nagmamay-ari ng kontrakto, ng kumpanya. Ito po yung nagsabi na meron siyang o nakakuha siya ng 40 billion na halaga ng proyekto. Na kung saan ay sinabihan po ni Senador Marcoleta na alalahanin mo, may martilyo ko dito sa tabi ko. At yung tao na yun ay nakatanggap ng pagbabanta kay Senador Marcoleta na kapag hindi ka nagsabi ng totoo, maaaring hindi ka na makauwi. At maaaring yun din ang kinakatakutan ng mga contractors o nagmamay-ari ng mga kumpanya na involved sa katiwalian ng flood control projects. Kasi nakita ko paano mag-imbestiga si Senador Marcoleta. Matindi. Hindi natin maitatanggihan. Habang nanonood ako kagabi, alam naman ninyo, galit na galit ako sa taong yun. Ayaw na ayaw ko sa taong yun. Pero napanood ko siya kagabi, hindi ko napapansin, nakangiti ako. Alam mo yun, para kang nanood ng isang boxing na hindi mo, o nanonood ka ng isang sayaw na hindi mo alam na sumasayaw ka na rin pala. Para kang nanonood ng isang boxing na hindi mo alam na pati ikaw ay gumagalaw na rin pala. Diba? So, doon ko na-realize na okay naman pala. At sana, hindi lamang sa pagkakataong ito o sa usapin ng flood control projects o katiwalian tungkol sa flood control projects, makikita natin ang isang Marcoleta na nakikipaglaban, no? Nagtatrabaho para sa taong bayan. Kasi sa nakikita ko, hindi siya hadlang sa mithiin ng ating mahal na Pangulo na panagutin yung may sala sa katiwalian o sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan sa pamamagitan nga ng flood control projects. Ngayon, hindi ko lang alam kung, kasi ang alam ko kasi, nailagay kasi o naisama sa issue o sa kumakalat na balita ngayon ang pangalan ni Senador Villanueva. Marami kasi nagsasabi sa akin, okay tayo dyan, walang masama, walang pabor tayo sa ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Ang tanong, kaya ni Senador Marcoleta na imbestigahan ang isa sa mga kasama niya o kaya niyang parusahan
kung malalaman at matutuklasan na isa sa mga kasama niya mismo dyan sa Senado ay involved sa katiwalian. Yan yung mga tanong di ba? Yan yung mga tanong na pwedeng pumasok sa kaisipan ng ating mga kababayan. Kasi meron kasing uri ng isang politiko. Meron ako nakikita kagaya ni Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, magaling yan pagdating sa pagtatanong, pagdating sa ano. Pero pagdating na doon sa kanyang mga kakampi, makikita ninyo iba Yung tanong niya, pabor pa rin doon sa iniimbestigahan niya. Hindi katulad doon sa mga walang connection sa kanya. Yung tanong hindi pabor doon sa tinatanong niya. Yung tanong niya laging pabor doon sa katotohanan. Sana nakukuha ninyo di ba? Pero sa nakikita ko kasi mukhang delikado dito si Ku. No? Ang nakakahiya lang kasi dito, kung maalala po ninyo, bago po umalis si Ku, no? Kasi ang pagkakalam siya yata yung naka-assign noon sa tungkol sa pag-budget ng pera ng ating bansa. Isa siya sa nagtulak o may gusto na paimbestigahan si Vice President Sara Duterte at yung lahat ng mga may koneksyon kay Vice President Sara Duterte. Ang nakakahiya kasi dito, pag natuklasan na siya mismo din naman, lalagyan natin na siya din naman mismo ay nagnanakaw din naman. Ayan. Nakakahiya po yun. Nakakahiya po yun. Meron kasing taong malakas manghusga pero kahusga-husga naman. Di ba? May taong malakas manlait pero kalait-lait naman yung pagmumukha. Parang ganun Ngayon, pag napatunayan na itong kaalyado, kasama, kaibigan, kaisa ni Congressman Romualdez o ng ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez ay involved sa katiwalian, hindi lamang po ang pangalan ni Congressman Ku ang masisira dito. At malamang na isa din na maimbestigahan dito ay mismong Speaker ng Kamara. At kapag napatunayan na mayroon ngang katiwalian o mayroong alam o kasama o kaisa si Congressman Romualdez sa katiwalaan o mga katiwalaan ginagawa ng mga congressman o ng DPWH, yun na yung umpisa na matatapos ang karir ng minamahal nating House Speaker Martin Romualdez. Sa totoo lang, habang tumatagal, dumadami po yung mga politiko na napag-uusapan o lumalabas yung pangalan sa pag-iimbestiga po na Blue Ribbon Committee dyan sa Senado. Kapag napatunayan, nakaramihan sa mga membro o mga kaisa o kapartido ng ating Pangulo ay puro mga magnanakaw, malaking sampal po ito para sa kanila. At siguradong lahat ng DDS ay magtatawanan, magpapalakpakan at magsasabing, eto na yung sinasabi namin sa inyo. Pero sana huwag dumating yung punto na ganun. Kasi isa din po ako sa masasaktan. Saksi ang lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, kung papaano ko pinaglaban si House Speaker Martin Romualdez. Hindi po natin may tatanggihan. Pero pag natuklasan ko, ito mabuti ng malinaw sa lahat. Pag nalaman ko at nasaksihan ko mismo na mayroon ngang koneksyon o kasabwat si House Speaker Martin Romualdez sa katiwalian na nangyayari sa DPWH o sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan,
Ngayon pa lang ho ay humihingi na ako ng patawad kung ano po yung mabibigat na masasabi ko. Kilalang kilala po ng buong Pilipinas kung gaano katalas o katinik ang aking tila pagdating sa mga tiwali, mga buhaya at sakim sa pera at kapangyarihan na mga politikong ang iniisip ay sarili lang. Kaya nga, ako'y nananalangin pa rin na sana hindi lumabas yung pangalan at hindi mapatunayan. Kasi marami na po ang ugong-ugong na ang sinasabi ng ating mahal na speaker, Martin Romualdez, ay salungat sa kanyang mga ginagawa. Salungat sa kanyang ginagawa ang kanyang sinasabi. Tapos sabi tayo ng sabi dito, tinitira natin yung kabila, pero yung pinaglalaban pala natin, ganun din naman. Parang ang pangit. Parang hindi maganda. Diba? Parang kang nagsasabon na may kasamang putik. Parang ganun eh. Ngayon, para po sa patas na pamamahayag, patas na pagbibigay ng komento o reaksyon. Kasi nakikita ko minamadali eh. Talagang pinupursige ng ating gobyerno o ng ating pamahalaan na panagutin sa lalong madaling panahon yung mga politikong mayroong involvement dito. Tama? Ngayon, mukhang kung mapatunayan man na maraming congressman ang mai-involve dito, mas maganda siguro. Kasi ang lakas-lakas ninyong, para sa patas lang ha, sa nakikita ko parang walang masabi si Vice President Sara Duterte. Pag napatunayan na lahat ng mga yan involved sa katiwalian, para sa patas lang na ano, edi total gusto nyo na ipa-impeach si Vice President Sara Duterte, sumama na kayo sa kanya sa patas na pamamaraan. Para walang masabi si Vice President Sara Duterte na ba't ako lang ang pinapa-impeach ninyo? Ba't ako lang ang ini-issuehan ninyo na magnanakaw? Kayo, ano kayo? Kung sakali lang na mapatunayan. Kasi pangit naman. Si Vice President Sara Duterte gusto nyo ipa-impeach, tapos kayo na gusto magpa-impeach sa kanya, ayaw nyo magpa-impeach. Malaking kalokohan yun, malaking sampal yun. Diba? At sana yun ang nangyari. Para hindi naman isipin ng ating mga kababayan o yung mga DDS na, porkit kaaryado ni PBBM, ayaw niyang panagutin. Hindi naman natin hahayaan na masira dito ang ating mahal na Pangulo. Diba? Dapat patas. Dapat patas. Bakit? Hindi ba pera yung ninakaw ng mga congressman para hindi sila, diba? Diba? Hindi ko kasi sa totoo lang kagabi ako po yung malalim na nag-iisip sa aking mga napanood. Yun nga pala tungkol sa Kadiwa. Pumunta ako sa Kadiwa kahapon kasi sabi nyo mayroong makikitang bigas 20 pesos sa Kadiwa. Wala po akong nakitang 20 pesos. Ang nabili ko po doon, pasensya na po kayo, sasabihin ko lang yung totoo 36 pesos po ang nabili ko. Ang hinahanap ko sa Kadiwa, 20 pesos. Kasi yun ang ipinaglalaban natin dito na totoo. Yun ang pinaglalaban natin dito Ito ang sinusulong natin Na huwag kayong maniwala sa mga DDS kasi sinisira lang nila ang administrasyon, sinisira lang nila si Congressman Romualdez. Pero ako mismo nakasaksi, naghahanap ako kahapon 20 pesos na bigas. Hindi naman pwedeng lahat ng Kadiwa sa buong Pilipinas puntahan ko. Ang pagkakaalam ko, kung mayroong 20 pesos sa isang Kadiwa center, sa isang lugar, meron din dapat sa amin. Pero 36 ang nabibili ko. Diba? Para po sa kaliwanagan ng lahat, pupunta po ako bukas ulit sa Kadiwa Center. Bibili po ako, bibidyohan ko na.
36 pesos. Nalimutan ko kasi magdala ng cellphone kahapon eh. Dahil hindi po ako nagdadala talaga ng cellphone kapag ako ay naalis. No? 36 pesos. Kaya na-realize ko, sabi ko, nagkaroon ako ng agam-agam o pagdududa tuloy. Para sa akin na isang komentarista, para sa akin na nagsasalita para sa kapakanan ng taong bayan, mahirap kasing dayain yung sarili mo eh. Mahirap magsalita na ang sinasabi mo ay salungat sa mga nakikita mo o nai-experience mo. Pasensya na po kayo. Yan ang katotohanan. Huwag sanang masaktan ng ating mga kaisa. Sana makita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawa ng kanyang pinsan. Di ba? Sabi nyo may 20 pesos na bigas. Eh dyan nga siguro sa lugar ninyo ngayon sa mga nanonood sa atin ngayon Subukan yung lumabas sa bahay nyo ngayon. Pumunta kayo sa Kadiwa Center. Di ba? Tingnan nyo kung may mabili kayong 20 pesos ngayon. Para lamang sa kaliwanagan at katotohanan. Na-realize ko tuloy na noong mga panahon na nakatutok ang lahat kay Vice President Sara Duterte para panagutin siya, itila naging bulag tayo sa katotohanan na maliban sa kanya, ipagpalagay na natin, totoong may kasalanan si Vice President, totoong nagnakaw si Vice President. Ang tanong ko ngayon, si Vice President Sara Duterte lang ba ang may kapasidad o may kakayanang magnakaw? Sige nga. Ipagpalagay na natin may katiwalian si Vice President Sara Duterte sa DepEd. May katiwalian si Vice President Sara Duterte sa OBP. Bakit? Siya lang ba ang may kakayanan o may kapasidad na gumawa nun? Hindi ba kaya ng mga opisyal sa DPWH na magnakaw ng bilyon-bilyon? Hindi ba kayang mangurakot ng mga congressman ng bilyon-bilyon? Para ituon na lang ng mga congressman kay Vice President Sara Duterte yung usapin patungkol sa katiwalian. Diba? Nabasa ko tuloy at naalala ko tuloy yung nakasulat sa Biblia na bago mo linisin o alisin ang puling ng iba o yung dumi sa mata ng iba, bakit hindi mo umpisahang linisin mo na yung sagabal o puwing sa sarili mong mata? Ganun po ang nabasa ko Kaya ang masasabi ko ngayon sa mga, hindi ko nilalahatan, ang masasabi ko lang doon sa mga congressman na masigasig na gustong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte pero involved din naman pala sa katiwalian, mga ipokrito kayo. Tama bang term yung sinasabi ko? Kung sakali para doon sa mga kumakampi ngayon sa ating mahal na Pangulo pero mga hudas din pala, mga magnanakaw din pala sa kaban o sa pera ng taong bayan, mga ipokrito kayo. Tama? Mga ipokrito kayo. Akala nyo kung sino kayong malilinis. Akala nyo kung sino kayong mga hindi magnanakaw. Akala nyo kung sino kayong hindi mga sinungaling. Para tumayo sa harapan ng isang taong kung sakali may nagkasala, ano kayo ngayon? Diba? Alam nyo, sa totoo lang, marami akong na-realize. Marami akong natutunan. Marami akong nasaksihan na hindi ko nakikita noon, na nakikita ko na ngayon. Isa na dyan yung mga bagay na hindi ko napapanood ngayon, na ngayon ko lang napanood. At nagkaroon ng malinaw sa aking kaisipan na, diba? Ano sabi ng kapatid natin? Somewhere, okay, 27 kilo ng bigas, NFA, sa panahon ni Digong. Bro, 27, okay. Pero, dahil lang, ito pa. Okay na yan. So mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo kung sakali? Ito, gusto kong humingi sa inyo ng sa loobin. Ano sa tingin ninyo?
ano ang dapat gawin sa mga congressman na kaalyado ng ating Pangulo na matutuklasan na may katiwalian din naman pala. Sige nga, anong masasabi ninyo? Anong dapat gawin sa kanila? Kasi sigurado na ako kapag kasi pinauna na bago yung investigasyon. Pinauna ng sinabi ng ating mahal na Pangulo, kapag natuklasan niya na ang kanyang mga partido ay magnanakaw sa pera ng taong bayan, automatic na yun, na hindi ka kilala, hindi ka kaibigan ni PBBM. Ikulong. Pero malabong makulong dito sa bansa natin, mga kababayan. Pag politiko ka, lalo't marami-rami kang nanakaw na pera, may bilyon-bilyon ka, mahirap makulong diba? Kasi maglalagay kay fiscal, maglalagay kay attorney, maglalagay kay judge, mahirap makulong diba? O ito naman kapatid natin, o siya pa rin, parang walang bias. So yun nga, para wala sanang bias. Ang problema kasi, mahirap ngang makulong yung mga politikong may nananakaw na bilyon Kasi yun din ang gagawin nilang panangga, yung mga nanakaw nila. Diba? Yun din ang ginagawa nilang. Kaya nga, dito sa bansa natin, pag mapera ka, mahirap ka talagang makulong. O sabi naman po ni Jojo Bulasok, si Digong lang, president, hindi nagdeklara ng salin kasi mahirap daw. Alam nyo, para sa kapakanan ng mga Pilipino, dapat po talaga lahat magpakita ng salin Pero ewan ko lang kasi mismong si PBBM, hindi ko pa nakikita, hindi ko pa alam na, wala pa akong nababalitaan na naglabas din o nagpakita ng salin. Diba? Wala pa akong nalalaman. Ewan ko lang kung meron kayong alam na ipinakita ni Pangulong Marcos o ni PBBM yung kanyang salin. Diba? So dapat marami talagang dapat bago sa kasi sa bagay nasa batas naman yun ng section 11 ng artikulo 11, section 15 kung di ako nagkakamali o 13 ba, na kailangan obligado ang mga politiko o ng mga public official natin na maglabas ng kanila o magpakita ng kanilang mga salin. Diba? Pero iba na kasi estilo ngayon ng mga politiko Ang nagiging taguan nila ng pera nila reliyon. Reliyon na ang taguan ng mga politiko ngayon. Marami nang gumagawa ngayon yan. Yung politiko didikit sa isang simbahan. Ngayon, ang simbahan makikinabang dito sa politikong ito kasi unang-una tutulungan ng politikong yan na lumaki yung simbahan. Pag maganda na yung simbahan, dadami yung membro ni ministro o ni pastor. Diba? Yan ang nangyari noon ayoko na banggitin ko. Diba? Yan ang ginagawa ngayon at may nagsabi sa akin mismo yan. Diba? Para nga naman hindi makita yung ninakaw nila. Kasi pag simbahan kasi, hindi obligado ang simbahan na magpakita ng kanilang taunang kita. Kasi hindi naman hindi sila kasama sa tax. Hindi nagtatax yung mga yan. Kaya yun ang pinaka-safety na taguan ngayon ng pera ng mga politikong magnanakaw. Para nang sa ganun, walang ebidensya na yung pera nilang ninakaw ay nasa bangko. Diba? Okay, so okay, wala na bang komento? Wala na bang so yun mga minamahal kong mga kababayan. So asahan na po natin, alam na, mismong Pangulo na po natin nagsabi na kapag may natuklasan na kaalyado na sumisira o nagiging anay sa administrasyon, automatic na yan. At ito lang ang masasabi ko dun sa mga politiko, lalong-lalo ka na Congressman Saldico. Kababayan man kita, pero pag napatunayan na may katiwalian ka, humanda-handa ka na at alam mo naman na matalas ang bibig o dila nitong inyong lingkod. Diba? O kaya kailangan matibay-tibay yung panangga mo. No? So ang masasabi ko lang po kay Senador Marcoleta, ituloy mo lang po yan, sir, at okay, nakikita ko po yung inyong paglilingkod. Okay sa akin. Sa ngayon wala po ako nakikitang sa inyo. Okay yun, basta dapat maging fair lang, maging totoo,
Huwag kang sumama dyan kay Bato de la Rosa, pati kay Bongo, mga ano yan. No? Ako hindi pa rin ako ano sa mga yan. No, tama eh. Hindi pa rin ako satisfied sa mga, lalong-lalo na si Amy. Akala niya siguro, dahil kaalyado niya si, kasama niya, kakampi nila si Senador Marcoleta, magagawa niya lahat ng gusto niya. Yun, napahiya. Napahiya yung matandang luka-luka. No? So dito mga kababayan, asahan niyo po na tayo po ay nasa patas na pamamahayag. At kung ano man po ating sasabihin dito, yan po ay base lamang sa ating nakikita. Walang kinikilingan, walang kinakatakutan. Sapagkat ang ating paglilingkod ay para po sa bayan.